Puwersang nakabantay ang unang balita ngayong ikalimang State of the Nation Address si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nasa Batasang Pambansa mga kasama natin sina Ivan Mayrina at Maris Umali. Nasa Batasan Road si Bam Alegre. Nakapwesto naman sa Pilcoa, Quezon City si EJ Gomez. At nasa Recto, Maynila si Gabriel Gonzales. Ngayong araw ng ikalimang State of the Nation Address si Pangulong Bongbong Marcos Jr., Batasang Pambansa, Commonwealth Avenue at Menjola, bantay sarado. Pagtalakay sa kahirapan at mataas sa presyo ng mga bilihin, kabilang sa mga nais patutukan ng mga mamamayan kay Pangulong Marcos sa kanyang sona. Ilang mambabatas naman, mga isyu sa edukasyon ng nais marinig sa talumpati ng Pangulo. Kayo po ay Pinsala. Ito na ang mga unang balita. Taon-taon inaabangan ang ulat ng Pangulo ukol sa estado ng bansa o ang State of the Nation. Ngayong 2026, ano-ano kaya ang mga isyu na gusto ng mga ordinaryong Pilipino na ilalatag ng Pangulo? Alamin sa unang balita ni Bea Pinlac. Mula sa pag-alagwa ng presyo ng petrolyo, panggigipit ng China sa ating karagatan, pagpapanagot sa mga sangkot sa korupsyon. Mahaba ang listahan ng mga problemang kinakaharap ng bansa ngayon. Kaya kaabang-abang kung ano ang mapahayag dito ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikalimang State of the Nation Address. Paglaban sa korupsyon ang numero unong gustong marinig ng mga Pilipino sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon yan sa isang Pulse Asia survey. Sumunod na riyan ang abot kayang bilihin at pagpapalago ng mga kabuhayan at trabaho. Tinanong namin ang ilan kung ano ang unang dapat ilatag ng Pangulo. Siyempre, mauna yung pagbaba ng bilihin kasi para yun sa taong bayan eh. Yung ganun, para lahat masaya. Masyado na po tayong naghihirap and yung mga opportunities po dito sa bansa natin is nalilimit. Kailangan din ayusin pa yung mga ibang bagay na nagpapahirap sa pamilyang Pilipino, yung presyo ng pagkain, yung transportasyon. Yung promise niya na magiging 20 pesos ang bigas. He should really try to hammer out what he did, the efforts that his administration did to really bring down the price of food items in the country. Pero ang tiyak daw na mababanggit ng Pangulo, ang flood control scandal. mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. I think it's one of the defining moments of his administration. And if he does not address this, if he does not satisfy the people's yearning to have a big fish arrested, then it would severely affect his legacy. May mga naaresto ng personalidad na sangkot umano sa flood control scam. Pero sapat ba ito? Yung talagang mga malalaking involved dyan, di pa talaga nila mahuli-huli. Hindi naman nila nagawa ng tawag dito, solusyon. Of course, yung so-called big fish, particularly those closest to the president, because that would really show his mettle in addressing corruption. Hindi rin daw dapat palampasin ng Pangulo ang pagpalag sa panggigipit ng China sa West Philippine Sea. I think papalakbakan siya when he sends a very strong message, no, against China's actions. We are hoping na sana maging isa ito sa maging legacy ni PBBM na magkaroon ng second arbitral case. Mababanggit kaya ng Pangulo ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Baka magpaparinig siya yung ganon, but not mentioning the trial itself. Para sa ilan, ang sona ng Pangulo hindi raw dapat puro pangako, kundi mga plano at solusyon. Ang tingin namin, reflective ng SONA, maraming pinapangako, ang daming sinasabi ginagawa, pero kung tinurin yung datos, yung katotohanan, medyo malayo naman dun sa, sa pinangako. Ito ang unang balita.
Bea Pinlac, GMA News. Mga kapuso, nagbabalik po tayo dito sa Batasan Pambansa kung saan inaantabayanan nga natin ang ikalimang State of the Nation Address si Pangulong Bongbong Marcos mamayang alas 4 ng hapon. At kaugnay po niyan, makausap natin ngayong umaga, Undersecretary Claire Castro, ang ating Palace Press Officer. Yusek Claire, magandang umaga po sa inyo. Yes, good morning Ivan at good morning sa lahat ng nanonood sa inyong programa. Yusek, nabanggit nyo na po sa isang nakaraang Palace Press Briefing na mismong ang Pangulo ang nagsusulat ng kanyang SONA. At kahapon nga po, naglabas ng ilang larawan ang Presidential Communications Office ng mga last-minute preparations ng Pangulo. What can you share with us, Yusek Claire, sa mga naging last-minute preps ng Pangulo this weekend? Oo, kahapon kasi nakita natin nagkaroon siya ng rehearsal. At di natin alam kung may mababago pa sa kanyang speech kasi ganoon naman ng Pangulo. Minsan nandiyan na yung oras pero pag may nakita siyang dapat baguhin, nababago pa rin. So mamaya siguro abangan natin kung ano sabihin ng ating Pangulo sa kanyang mensahe. At tumagal ng 1 hour and 20 minutes yung pagpapractice. Pero medyo mabilis pa yon ha. Medyo mabilis pa yon. So di natin alam kung mababago, hahaba pa o medyo iiksi. Aha, 1 hour 20 minutes. Yan ho yung usual niya, no? Anywhere from 1 hour 10 minutes to 1 hour 20 minutes yung karaniwan niya mga talumpati. Yusek Claire, bakit humahalaga para sa Pangulo na siya mismo ang magsusulat? I ask this in the context of the survey ng Pulse Asia kung saan ang lumalabas po na mga topics na gusto marinig ng ating mga kababayan. Unang-una, yung sa issue ng korupsyon at pangalawa, yung sa presyo ng mga bilihin. Ito ho ba'y mga malapit din na issue sa Pangulo? Yes, oo. Kahit pa wala nung krisis sa Middle East, alam natin na tinututukan ito ng Pangulo. At kasi ito yung pinakamalapit sa puso ng taong bayan at ito ang pinaka-concern ng mga kababayan natin. Kaya yun naman din ang tinututukan niya. Yusek, hindi ho natin maiwasan na marami sa mga kababayan natin, not necessarily the political opposition, mga ordinaryong Pilipino, who will listen to the SONA with a certain level of skepticism. Halimbawa ho, sasabihin ng Pangulo, ganitong ginawa natin, ganitong na-achieve natin, pero iba ho yung lived experience, ika nga, ng mga kababayan natin. Ano ho gusto nyo sabihin sa kanila? Sa kanila po, nakita din po natin na kung paano po ba magtrabaho yung Pangulo. Kung meron po kayong mga concern, ito naman sa atin ay hindi natin masasabi na lahat ng bawat Pilipino talaga ay nararating ng tulong ng Pangulo at ng administrasyon. So kung meron pa kayong ibang concern kasi baka meron nga talaga mga lugar na hindi napapansin o nakikita, mas maganda po talaga na makarating ang inyong mga hinaing. At yan naman po ay welcome po sa Pangulo. Yan po ay tinatanggap ng Pangulo para po malaman din po natin kung meron pa po bang dapat na idagdag na mga ayuda at mga tulong sa ating mga kababayan. Yung mga programang maaari pang maabot ang kasulok-sulukang lugar sa ating bansa. Yusek Claire, second to the last SONA na po ng Pangulo, ikalima na. Do you think there's enough time for the President to accomplish what he set out to accomplish nung kaya po sinimulan ang kanyang termino? Alam naman natin kung gaano ba kasipag ang Pangulo. May mga pagkakataon talaga na hindi naaabot ang target dahil sa mga factors na hindi rin naman natin saklaw. Katulad na lang yung pagkakaroon ng krisis sa Middle East. Hindi ito naka-record sa atin eh. Hindi ito yung unang direksyon kung paano ba makakatulong sa ating mga kababayan. Pero medyo naiba eh. Naiba yung target, naiba yung paano tutulungan, naiba yung direksyon ng ibang mga pondo ng pamahalaan. Naidagdag ito. Yung lindol, hindi rin ito hindi ito naka-schedule. Dahil wala schedule ang mga gitong klaseng kalamidad. Pero nakita po natin kung gaano kabilis tumulong at magresponde ang ating pamahalaan at ang ating mga opisyales. So siguro yun na lang po din ang tignan natin dahil lahat po ng maaaring gawin ng Pangulo ay ginagawa po talaga sa lahat ng sa abot ng makakaya po talaga. Panghuling tanong na lamang po, ikatlong SONA na ng Pangulo na hindi a-attend
si Vice President Sara Duterte na sa ngayon po ay nasa London, base sa ating mga nakitang huling posts sa social media. But would you encourage the Vice President to at least monitor the President Sona para mapakinggan niya kung anong sasabihin ng Pangulo? Alam mo, sa mga bagay-bagay nito, hindi lang SONA. Sana tumutok ang Vice Presidente sa nangyayari talaga sa ating pamahalaan, sa ating mga kababayan. Kasi mukhang hindi siya updated sa lahat ng mga nangyayari, kaya hindi niya alam kung ano ang mga programa ng pamahalaan. At sana tumutok siya para alamin din niya kung paano ba siya makakatulong sa mga issue ng inflation, sa issue ng pagtaas ng fuel price, sa mga bagay-bagay na ang Pangulo lang ang pumapasan ngayon kasi lagi po siyang wala sa bansa. Yuse Claire, maraming salamat sa pagpapaunlak sa unang balita. Thank you. Maraming salamat, Ivan. Mga igan, 9 na oras na lang maririnig na natin ang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Tuloy-tuloy ang paghahanda maging sa loob ng Batasang Pambansa. Daron na kasama natin si Maris Umali. Maris. Magandang umaga, Iga. Nandito pa rin po tayo ngayon sa Batasang Pambansa at nandito tayo partikular sa North Wing. At isa po ito sa magiging daanan po ng mga VIP at iba pang mga empleyado at mga staff ng House of Representatives at gayon din mga staff ng mga senador at iba pang mga bisita na pupunta po sa State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Mamaya pa pong hapon, alas 4 ang State of the Nation Address, ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Second to the last na po ito ng Pangulo, pero pang 88th po ito na State of the Nation Address sa buong kasaysayan po ng Pilipinas. Sa ngayon po, kahit na mamayang hapon pa po ang gaganaping State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos, ay abala na po ang sitwasyon ngayon dito sa Batasang Pambansa. Makikita po natin yung mga ilang paghahanda. Gaya niya na pinapasok na po yung mga mesa, mga upuan. At dito rin po sa labas ay makikita po natin yung mahigpit na seguridad gaya po ng mga K9 units na nandito po. Bahagi po ito ng inspeksyon na isinasagawa para masiguro po ng lahat ay talagang well secured. Nandito rin po may K9 units po tayo at tuloy-tuloy pa rin po yung paglilinis ng mga maintenance personnel po dito sa Batasang Pambansa. Ngayon, pag papasok na po dito ay kailangan po pumasok sa walk-through scanner po, ano? So, katulad po nito, makikita natin na yung mga staff, mga bisita, at dala-dala na rin po nila yung kanilang mga Filipiniana ay kailangan pong dumaan dito sa walk-through scanner. At dahil wala naman po akong ibang dala, so pwede po akong pumasok na rito. Of course, kakapkapan po tayo. Bukod po sa walk-through scanner, meron pong kakapkap na security personnel. Meron din pong biometrics na kailangan na gamitin. Pero of course, kailangan ko po yung aking ID. Yan. Okay. So sa ngayon ay hindi pa po functional to. Mamaya pa dahil mamaya pa magsisidatingan yung mga bisita talaga. Pero makikita natin na kailangan dumaan din po sa mga ganitong biometrics, no? Mamaya po 'yan. Pero sa ngayon, dito po muna tayo papasok sa normal entrance ng iba pong mga bisita. Makikita po natin na katulad po last year, wala pong red carpet. Dito po sa area po na ito, yan po ang gusto ni Pangulong Bongbong Marcos na maging austere o very simple ang magiging State of the Nation. Makikita rin po natin dito, naka-ready na po yung mga iba't ibang mga taga-media. May mga kanya-kanya po tayong mga pwesto rito. So ito po yung mga iba't ibang mga booth ng mga media na magko-cover lahat po ng mga stasyon, lahat po ng mga TV stations po, no? Kanya-kanya na po sila ng mga gamit dito. At makikita natin na meron din pong barricade po rito dahil dito po sa gitna dadaan yung mga bisita at dito po mag-aabang yung mga ambush interview po sa mga bisita mamaya. So, ito po ang ating pwesto rito sa GMA. So, lahat po ng mga pangyayari, magaganap, ay dito po natin ila-live dito po sa ating
pwesto ang control booth. So, mga kapuso, nasa mahigit 20,000 na mga pulis din po ang i-deploy po sa buong seguridad ng Batasang Pambansa at maging doon po sa Commonwealth Avenue, no, sa lahat ng mga daraanan po ng mga bibisita para masiguro yung security. At meron din pong, of course, meron din pong mga permits na binigay para po sa mga magsasagawa ng kilos protesta. Meron din pong mga emergency preparedness and response team malapit sa Batasang Complex kung saan gaganapin ang State of the Nation address. May 5 mga ambulansya dito po nakastandby sa lugar, pero on the way nakita rin po natin na maraming mga ambulansya. At 4 na grupo yung inaasahan magkikilos protesta. Ngayong araw binigyan po ng permit magsasagawa ng rally sa kahabaan po ng Commonwealth Avenue. Mamaya po, makakapanayan po natin si DOLE Secretary Francis Tolentino para bigyan tayo ng karagdagang detalye kaugnay po sa mga programa para sa ating mga manggagawa na isa rin po sa mga tinatalakay tuwing State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Balik po muna sa studio. Mga kapuso, para po sa ilang mga kongresista, dapat matalakay rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga issue kaugnay sa edukasyon sa kanyang ika-5 State of the Nation address mamayang hapon. Ayon kay Tingog Party List Representative Jude Asidre, dapat manatiling prioridad ng administrasyon ng mga reforma sa naturang sektor. Sabi rin ni Kabataan Party List Representative Rene Co, taon-taon ay may pangako ang administrasyon pero hanggang ngayon ay palala ng palala ang krisis sa edukasyon. Si Akbayan Party List Representative Shell Jokno umaasang tatalakayin ng Pangulo ang issue ng kakulangan sa mga silid-aralan, maging ang seguridad at kaligtasan sa mga paaralan. Hiling din ng ilang kongresista na banggitin sa SONA ang mga isyu kaugnay sa ekonomiya ng bansa. Para kay bagong henerasyon Representative Robert Nazal, suportahan dapat ng pamahalaan ang mga micro, small at medium o MSM enterprises. Isinusulong naman ni Bulacan 5th District Representative Agatha Cruz ang pagbuo ng pulisiya para solusyonan ang inflation. Tanong naman ni Bicol Saro Representative Terry Redon, may ibang programa pa ba ang gobyerno para sa mga ordinaryong Pilipino? Mga kapuso, kabilang po ang issue sa sugal at yung planong itayong AI hub sa bansa sa mga ipoprotesta ng ilang grupo sa Maynila ngayong pong araw ng State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. At may unang balita live si Gabriel Gonzalez. Gab, nagtitipon na ba yung mga ilang grupo dyan? Maris, kani-kanina lamang ay nagtipon-tipon na dito sa Recto Avenue sa Maynila ang grupong Kilusan para sa Pambansang Demokrasya. Ayon sa grupo, galing pa sa malalayong lugar ang ilan sa kanilang mga kasapi na magpoprotesta din ngayong araw. Dala-dala ng grupong Kilusan para sa Pambansang Demokrasya ang 3 malalaking card at mga gambling chips na sumisimbolo sa mga panawagan nila ngayong SONA ni Pangulong Marcos Jr. Ayon sa grupo, gusto nilang isulong ang mga usaping hindi madalas na pag-uusapan, gaya ng itatayong AI hub na Pac Silica, na ang kapalit umano ay ating lupang sakahan, supply ng tubig at kalikasan. Para sa grupo, tila itinataya ng pamahalaan ang ating soberanya sa pamamagitan ng pakikipagnegosasyon sa mga dayuhan. Binigyan din ng grupo ng bagsak na grado ang Pangulo dahil umano sa mga pangakong naapako gaya ng paglaban sa katiwalian. Pakinggan natin ang pahayag ng grupo. So, part ng gusto namin gawin dito is i-highlight yung mga parts na baka hindi niya masyadong i-mention. Yung usapin ng mga deals na pinapasok natin, halimbawa itong Pac Silica, na napaka-general kapag tinignan natin, pero at the same time, alam natin yung mas substantive na kasunduan ay November pa lalabas. Talaga bang assured tayo na walang magiging aberya dito? Maris, nagmarcha na patungong Mendiola Peace Arch ang grupo. Kani-kanina lamang yan, siguro mga 15 minutes na ang nakakalipas mula nang sila ay umalis dito sa ating kinatatayuan. Sabi ng grupo ay pagkatapos nila ng kanilang programa sa Mendiola Peace Arch ay tutungo naman sila sa Quezon Avenue para magsagawa ng karaban. At saka naman sila pupunta sa Elliptical Road para sumama dun sa iba pang mga organizations na magrarally o magpoprotesta ngayong araw ng SONA ni Pangulong Marcos Jr.
At yan ang unang balita mula rito sa Maynila. Gabriel Gonzalez, GMA News. Nakaantabay na sa labas ng batasang pambansa ang mga pulis para magbantay sakaling may magtangkang lumapit sa compound. May unang balita live si Bam Alegre. Bam? Yan, good morning. Ngayon nagliwanag na at tapos na rin mag-almusal ang mga pulis at karamihan sa kanila ay naka-assemble na sa kanilang mga formation. Isang hilera ng crowd control police na naghihintay na lang ng marching orders bilang bahagi ng pagpapanatili ng peace and order sa zona ng Pangulo. Ang karamihan sa kanila hawak ang tig-isang yantok na gagamitin nila kung kinakailangan para sa crowd control. Naka-standby na rin ang mga crowd control shield sa isang bahagi ng Commonwealth Avenue. Sa isang bahagi rin ng kalsada, nakaipon ang barbed wire road barriers. Nakaantabay na rin ang Traffic and Transport Management Department ng Quezon City. Kaagapay nila ang MMDA sa pagmando ng daloy ng trapiko, lalo at dama ang pagsikip nito sa southbound lane ngayong rush hour. Nakadeploy rin ang mga street sweeper ng lokal na pamahalaan at nakastandby ang medic teams ng Quezon City para sa anumang health emergency. So makikita natin yung traffic situation dito sa northbound, talagang light pa naman tayo. And nag-improve na rin sa southbound lane, hindi na siya heavy tulad ng kanina, nasa light to moderate na rin ang daloy ng trapiko. Itong unang balita mula rito sa Commonwealth Avenue, Bam Alegre, GMA News. Pinuna ng House Prosecution Team ang social media post ni Senator Judge Pia Cayetano kaugnay sa diskusyon ng magkapatid niyan si Senator Judge Alan Peter Cayetano at House Prosecutor Representative Shell Jokno tungkol sa hiling noon ng prosecution na isampina ang tax at bank records ni Vice President Sara Duterte. Sabi ng House Prosecution, spliced ang video na ibinahagi ng Senadora. Sisikapin pa namin kunan ng pahayag si Senadora Pia Cayetano. May unang balita si Jonathan Andal. So ano makukuha natin? Sa mismong official Facebook page ni Senator Judge Pia Cayetano, ipinost ang video ng diskusyon ng kapatid niyang si Senator Judge Alan Peter Cayetano at House Prosecutor Congressman Shell Jokno sa impeachment trial noong July 20. Tungkol ito sa hiling noon ng prosekusyon na ipasampina ang bank records ni Vice President Sara Duterte. May text pa sa video na nagbabaka sakali lang at walang mga ebidensya pero nag-aakusa na. Sabi ni prosecution spokesperson Ace Barbers, spliced o kaya minanipulaan niya ang video na ipinakita ng senadora at nanawagan sa magkapatid na Cayetano na sabihin nila kung ano ang totoo. We would also like to ask Senator Judge Pia Cayetano and Senator Judge Alan Cayetano to simply tell the Filipino people, especially those that have seen this spliced video, kung ano yung katotohanan. Si Jokno nagulat daw sa video. Hindi yun yung sinabi ko nung nag-hearing kami. Yes, at hindi ako nagbabakasakali lang. What took place in the hearing, yun dapat sana yung naging subject ng anumang post on social media. Kaya sinagot niya ang post ng senadora sa isa ring Facebook post kung saan inilagay niya ang konteksto at ang kumpleto niyang sinabi sa pagdinig. Paglilinaw ni Jokno, hindi sila nagbabaka sakali lang. Aniya, may sapat na dahilan silang nakita sa mga record ng AMLAC o Anti-Money Laundering Council tungkol sa bilyong-bilyong dumaan sa accounts ni VP Sara at mister nitong si Atty. Manasseh Scarpio. Ngayong may sabina na ang bank records ng BC, magagamit na ito ng magkabilang panig para patunayan ang kanilang kaso. At makakapasya ang mga senator judge sa kabuuan ng ebidensya. Pinag-aaralan ni Jokno kung may gagawing hakbang tungkol sa ipinost na video ni Senator Judge Pia. Batay sa Rule 18 ng Senate Impeachment Rules, pinagbabawalan ng presiding officer at mga miyembro ng Senado sa pagkukomento sa publiko tungkol sa merito ng gumugulong na impeachment trial. Para sa unang balita, Jonathan Andal, GMA News.